no election scenario para iwasan ang pananagutan. Isa yan sa senaryo na nakikita natin, dahil of course alam naman natin takot na takot sila. Given the popularity ng primary contender ni Vice President Sara Duterte, napakataas ang kanyang taas na approval rating, samantalang ang presidente naman natin ay negative. Ang inang bayan natin ang bumubuo dyan at ang nagbibigay lakas ang taong bayan. Ang taong bayan ang magre-resolba ng lahat ng problema ng bansa natin. Walang iba. Magsama-sama lang tayo, pag nag-declare na si General Romy, magsama-sama lang tayo in great numbers. Mababawi natin ang ating bansa. Ang galing. Alam mo Kaasha, hindi ito panawagan ng pag-aaklas. Ito ay talagang, it's an eye-opener for us Filipinos na sama-samang manindigan. Huwag kang side comment ng side comment, like ka ng like. Share mo. Tapos diba? nilulunok mo lang pala yung baha. Oo, grabe. Ginagargle mo pa. Ew. Dapat, dapat talaga, pag nanindigan ka, you walk the talk, hindi yung, alam mo, manindigan tayo. Makiba ka. Pagkatapos pagtingin mo, nawawala lahat ng mga kasama mo. Oh. Kapene, phrase of the day ito, lunukin mo ang baha. Pero may sagot dyan. Nilunok mo ng lahat, hindi ka pa rin gising. Di ba? Kapeni, bago ka pumunta sa next meron akong katanungan sa kanila kasi base doon sa mga anybody of them can answer. No election scenario para iwasan ang pananagutan. General Pokis daw. Isa yan sa senaryo na nakikita natin, dahil of course alam naman natin takot na takot sila. Given the popularity ng primary contender ni Vice President Sara Duterte, napakataas ang kanyang taas na approval rating, samantalang ang presidente naman natin ay negative ang rating. So talagang nakikita natin na isang senaryo yan para mapanatili yung kanilang pamamahala. At of course, hindi lamang yan, isang senaryo rin ay of course gagawin nila na lahat para walang manalong oposisyon. Dahil hawak nila yung COMELEC hawak nila yung automated system. Napakadali naman kasi mandaya sa automated system. Kasi hindi mo nakikita. Hindi yan tulad nung manual na nakikita mo. At dito wala automated Eh di magreklamo ka na magreklamo. Hawak nila lahat ng sistema ng gobyerno. So ganon. So dalawa yan. No election scenario at saka talagang walang mananalong oposisyon. Dahil sa takot nilang mananalo yung oposisyon. Yun lamang. Isa na lang na related also dito sa Noel and para kay katanungan ko to para kay General Garcia. Tama ba na ipinapanukala na naman ulit ngayon ng Kongreso at ng Senado na i-postpone ang barangay election? Sabi nga ni Kiko Barsaga, yung mga SK dyan, magiging lola at lola na bago pa. Lolo at lola na, SK pa rin. Kasi ipopostpone na naman nila yung election. Tapos pag na-elect, 5 years yung termino, di ba? So, kasi ilang beses na itong na-postpone, di ba? Ang barangay election. So, mga lolo at lola na yung mga dyan, SK dyan na nagsiserve. So, kung ano ang pananaw mo dito sa panukala na the bill that has been filed in the House of Representatives and in the Senate, at kung ikaw ay hindi sang-ayon dito, ano ang pwedeng magawa ng taong bayan para pigilan itong ginagawa na naman nila na i-postpone ang BSKE? Alam po ninyo, ang bawat halalan
ay kontrata. Kontrata sa taong bayan na kayo ay maglilingkod bilang halimbawa barangay chairman, barangay kagawad, mayor, kung ano mang posisyon. It is a contract between you and the people na yun ang termino mo. From this time up to this time, yun ang serbisyo mo. Pag lumagpas ka na doon sa panahon na yun, tapos na yung termino mo eh. That is already a violation of that agreement between you and the people. Kaya hindi po ako sang-ayon doon sa pinopostpone nila ng pinopostpone yung election because it actually really violate your contract with the people. Hindi po dahil sa kayo ang gumagawa ng batas, pwede nyo nang baliwalain yung mandato na ibinigay sa inyo ng tao. Binigyan ka ng taong bayan ng mandato to serve in that position for 2 years, for 3 years, for hanggang doon ka lang po. May magagawa ba tayo para pigilan itong panukala na pinasa nila? Nasa tao po ulit. Sa atin, let us speak up, let us be heard and say, we do not like it, we object. No? Punta tayo sa Kongreso, magdala tayo ng placard, huwag i-postpone ang barangay election, huwag baliwalain ang mandato ng taong bayan. Hanggang doon lang kasi ang mandato mo eh. When you are elected for a term of 3 years, your mandate is only up to 3 years, no more than 3 years. Ayan, ako naman ang pananaw ko dito, gagamitin nila ang pondo. Kasi di ba, there is already a budget reserved for the barangay elections for this year, di ba? So, ngayon na hindi nyo gagawin nyo, magpapare-align na naman kayo ng budget dahil hindi nagamit yung pondo. Kasi mukhang naubos na yata sa kakasinghot at kakalunok sa yung ating mga mga politiko, no? So, naghahanap sila ngayon saan na naman sila mag-divert ng funds. Ito ay panawagan namin sa inyo. Ako personal, na nananawagan, huwag i-postpone ang barangay and SK elections. At panawagan ko sa mga vloggers sa media, sa taong bayan, ihayag ninyo na hindi dapat whether in Facebook or sa harap ng Kongreso, sa harap man ng Senado, wag nang i-postpone ang barangay elections. Hindi naman kagawad yung SK nyo. Hindi na nga tita, tito, malapit nang maging lolo. Overage na. Overage na. Ayan. Kapeni. Yes, Ka-Astra. Alam mo talagang gusto ko pang marinig pa. Parang bitin na bitin ako kila General eh. Of course, the lead convener need to, kailangan pa niyang maglatag eh. Let's take advantage that the 3 matitikas na panauhin is with us, no? O nga pala, yung mga isingit ko lang, please, like and subscribe. Kasi it will be a big help para sa naglalatag ng katotohanan para sa bayan. It's our kapihan sa PDP. Of course, the PDP page. Please support. Choose your life. And please subscribe. Ang yapak, meron na kaming YouTube. Kasi ang daming, at kayo mga vloggers naming minamahal, nag-aaway-away kayo. Nakababasa ko, ilalagay niyo, akin yung content na yan, akin yan, actually akin yan, hoy, dito kayo kumuha, pakilagay naman, #kapihan sa PDP. But we are so blessed and thankful for having all of you with us, no? Wala na sa amin yan, hindi namin kailangan ng kita dyan, no? Kahit na mayabang kami, hindi mayaman mayabang kami, kahit walang pera. Di ba?